Hoy, kumusta mga kaibigan, si Raymond to. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napahalagang bagay, ang mga kasanayan para sa panahon ng AI. Ang paraan ng ating pagtatrabaho ay mabilis na nagbabago. Mga robot na waiter, AI na nagsusulat ng mga sanaysay, at sining na nalilikha sa loob ng ilang segundo. Nandito na ang AI at patuloy itong nagiging mas matalino. Pero huwag mag-alala, isa itong oportunidad, hindi isang banta. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang mga mahalagang kasanayan na kailangan mo para umunlad sa panahon ng AI. Mga kasanayang nagpapatunay na tayo ay tao. Kaya, humanda, mag-subscribe, at simulan na natin. Una, pagiging madaling makibagay. Sa mundo ngayon, hindi tumitigil ang pag-unlad ng teknolohiya at bumibilis palalo ang pagbabago. Araw-araw, may mga bagong kagamitan, plataporma at inobasyon na nagpapabago sa paraan ng ating pagtatrabaho, pakikipag-usap at paglutas ng mga problema. Ang kakayahang makibagay ay hindi na lamang dagdag na kasanayan. Ito ay napakahalaga para sa sinumang nais umunlad sa makabagong trabaho. Kung hindi ka komportable sa pagbabago, maiwan ka. Ang totoo, ang mga di inaasahang hamon at pagkagambala ay bahagi na ngayon ng pang-araw-araw na buhay. Bagong update sa software man, pagbabago sa estratehiya ng kumpanya, o isang pandaigdigang kaganapan na nagpapabago sa lahat sa isang iglap. Ang mga taong lumalaban sa pagbabago ay nanganganib na mawalan ng mga pagkakataon at mahuli sa kanilang mga kasamahan. Ang pagiging madaling makibagay ay nangangahulugan ng pagiging flexible, bukas sa mga bagong ideya, at handang matuto sa bawat pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga hindi alam, pag-eksperimento sa mga bagong pamamaraan, at pagtanggap ng feedback, kahit na hindi ito komportable. Ang mga pangkat na nagtataguyod ng pagiging madaling makibagay ay hinihikayat ang bukas na talakayan, malikhaing blutas ng problema at kahandaang sumubok, mabigo at subukan muli. Ang AI at automation ay tiyak na magpapabago sa larangan ng trabaho. Ang ilang mga trabaho ay mawawala, ngunit marami pang iba ang mababago o malilikha, mga tungkulin na hindi pa natin naisip. Ang kinabukasan ay para sa mga taong handang matuto ng mga bagong teknolohiya, makibagay sa mga bagong daloy ng trabaho, at makita ang pagbago bilang isang pagkakataon sa halip na isang banta. Ang mga magwawagi sa bagong panahong ito ay ang mga mabilis na matuto ng mga bagong kasanayan at magamit ang mga ito sa iba't ibang sitwasyon. Ang patuloy na pag-aaral ang susi, pagdalo man sa mga workshop, paghingi ng mentorship, o simpleng pagiging mausisa at aktibo sa personal na paglago. Ang kakayahang ilipat ang iyong mga kasanayan sa iba't ibang matungkulin at industriya ang magpapaangat sa iyo. Hamunin ang iyong sarili na lumabas sa iyong comfort zone, kumuha ng mga bagong responsibilidad, at huwag matakot sa pagkabigo. Ito ay bahagi lamang ng paglago. Ang bawat pag-urong ay isang pagkakataon upang matuto, umunlad, at bumalik ng mas malakas. Ang pinakamatagumpay ng mga tao ay ang mga nakakakita ng mga balakid bilang mga pagkakataon upang mapaunlad ang katatagan at pagkamalikhain. Yakapin ang pagbabago ng may positibong pag-iisip, at handa ka na sa anumang idudulot ng hinaharap. Tandaan, ang pagiging madaling makibagay ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pag-unlad at pangunguna sa isang mundong hindi tumitigil. Araw-araw, binobomba tayo ng impormasyon mula sa lahat ng direksyon, mga alerto sa balita, mga updates sa social media, mga email, at walang katapusang mga notifikasyon. Nakakapanghina ng loob, parang walang takas sa walang tigil na agos ng datos na humihingi ng ating atensyon. At ngayon, sa pag-usbong ng AI, lalong lumalakas ang ingay. Kinokontrol ng mga algorithm ang nakikita natin, at pinupuno ng AI-generated content ang ating mga feed, kaya mas mahirap paghiwalayin ang katotohanan sa kasinungalingan. Kaya naman ang critical na pag-isip ay hindi lamang kapaki-pakinabang, ito ang iyong superpower sa digital age na ito. Ito ang kasanayang tumutulong sa iyo na malinis ang kalat at maintindihan ang mundo sa iyong paligid. Ang critical na pag-iisip ay nangangahulugan ng pagtatanong sa iyong nakikita, pagsusuri ng impormasyon mula sa iba't ibang anggulo, at pagbuo ng iyong sariling mga konklusyon. Ito ay tungkol sa hindi basta pagtanggap sa mga bagay, kundi paghuhukay ng mas malalim upang maunawaan ang mas malaking larawan. Tandaan, ang AI ay maaring lumikha ng nilalaman sa ilang segundo, ngunit hindi ito maaring mag-isip ng critical para sa iyo. Hindi nito kayang timbangin ang ebidensya, makita ang bias, o intindihin ang konteksto tulad ng kaya mo. Kaya, magtanong.
Huwag basta tanggapin ang impormasyon, hamunin ito. Humukay ng mas malalim, maghanap ng iba't ibang pananaw, at maging bukas sa pagbabago ng iyong isip kapag may lumitaw na bagong ebidensya. Huwag matakot na hamunin ang iyong sariling mga paniniwala. Ang paglago ay nagmumula sa pagiging handa na muling isaalang-alang at pinuhin ang iyong mga ideya. Ang kakayahang magsuri, magmuni-muni, at gumawa ng mahusay na paghatol ang tunay na nagpapaiba sa atin sa mga makina. Ito ay isang natatanging lakas ng tao. Kaya, hasain ang iyong mga kasanayan sa critical na pag-iisip araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsasanay, hindi ka lamang makakaligtas, kundi unlad sa panahon ng AI, malalampasan ang mga hamon at oportunidad ng may kalinawan at kumpiyansa. Pag-usapan natin ang pagkamalihain, ang kislap na nagpapabukod sa atin bilang tao. Ang AI ay maaring lumikha ng sining at musika, ngunit lahat ng ito ay batay sa datos at mga huwaran. Ang tunay na pagkamalihain ay nagmumula sa emosyon, karanasan at imahinasyon. Sa mundong puno ng automation, ang pagkamalihain ang iyong alas. Maging mausisa, mag-eksperimento, at huwag matakot sa paggabigo, ito ang paraan para lumago. Ang pagkamalihain ay hindi lamang talento, ito ay isang kasanayang maari mong paunlarin. Yakapin ang iyong panloob na inventor at lampasan ang mga limitasyon. Ipakita ang iyong talento sa pagkamalihain. Mas mahalaga ang pagtutulungan ngayon sa panahon ng AI. Hindi kayang palitan ng AI ang mahika ng pagtutulungan at koneksyon ng mga tao. Ang pinakamalalaking tagumpay natin mula sa mga piramide hanggang sa buwan ay nagmula sa pagtutulungan. Ang pinakamalalaking hamon sa mundo ay nangangailangan ng iba't ibang isip at kasanayan. Makipag-usap ng malinaw, makinig ng mabuti, at maging bukas sa mga bagong pananaw. Ang pagtutulungan ay hindi tungkol sa palaging pagsunod sa gusto mo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pinakamahusay na solusyon ng sama-sama. Bumuo ng matibay na relasyon at makamit ang higit pa bilang isang pangkat. Pakikiramdam, ang kakayahang tunay na umunawa sa iba, ang paglalagay ng sarili sa kanilang kalagayan at damhin ang kanilang nararamdaman, ay isang bagay na, kahit gaano pa ka-advanced, hindi kayang lubusang gayahin ng AI. Bagamat kayang suriin ng artificial intelligence ang data, kilalanin ang mga pattern, at kahit gayahin ang ilang pag-uugali ng tao, kulang ito sa tunay na koneksyon na nagmumula sa mga totoong karanasan at pag-unawa. Sa mundong lalong hinuhubog ng automation at algorithms, ang pakikiramdam ang nagpapaiba sa atin bilang mga tao. Ito ang hindi nakikitang sinulid na nagbubuklod sa atin, na nagpapahintulot sa atin na kumonekta, makipagtulungan at lumikha sa mga paraan na hindi kayang gawin ng mga makina. Ang ating kakayahang magmalasakit, makinig at tumugon ng may habag ay mas mahalaga kaysa dati. Ang pakikiramdam ang susi sa pagbuo ng matibay at pangmatagalang relasyon, sa trabaho man, sa bahay, o sa ating mga komunidad. Ito ang tumutulong sa atin na ipagdiwang ang tagumpay ng bawat isa, suportahan ang isa't isa sa mga hamon, at linangin ang pagiging kabilang at tiwala. Magsanay sa aktibong pakikinig, talagang pakinggan ang sinasabi ng iba, hindi lamang gamit ang iyong mga tainga, kundi gamit ang iyong puso. Magtanong, magpakita ng interes, at ipaalam sa mga tao na mahalaga ang kanilang nararamdaman. Maging presente sa bawat interaksyon. Itabi ang mga pang-abala, makipag-eye contact, at magpakita ng tunay na interes sa mga tao sa paligid mo. Ang maliliit na kilos na ito ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa kung gaano konektado ang pakiramdam ng iba. Tratuhin ang lahat ng may respeto, kahit na hindi ka sumasang-ayon. Ang pakikiramdam ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw at paghahanap ng kompromiso, kahit sa mahihirap na pag-uusap. Ang pakikiramdam ay isang superpower na kayang baguhin hindi lamang ang mga individual na buhay, kundi maging ang buong komunidad. Kapag tayo ay namumuno ng may pakikiramdam, binibigyang inspirasyon natin ang iba na gawin din ito, na lumilikha ng ripple effect ng kabaitan at pag-unawa. Gamitin ang pakikiramdam ng madalas, at tiyak na mapapansin ka sa anumang larangan. Ito ay isang katangiang taglay ng mga leader, innovator, at changemaker, at ito ang tutulong sa iyo na magkaroon ng pangmatagalang epekto. Habang tayo ay sumusulong sa isang hinaharap na hinuhubog ng teknolohiya, panatilihin natin ang pagkatao sa sentro ng lahat ng ating ginagawa. Ang pakikiramdam ang ating pinakamalaking kalakasan. Gamitin natin ito upang bumuo ng isang mas magandang mundo.
Sa mundong puno ng content na gawa ng AI, mahalaga ang mahusay na komunikasyon para mahikayat ang iba. Ang panghihikayat ay hindi panloloko. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng iyong mga ideya ng malinaw at nakakaengganyo. Mahalaga ang kasanayang ito. Ikaw man ay nagpipresent ng ideya o nangunguna sa isang team, hindi kayang tumbasan ng AI ang damdamin, tono, at galaw ng tao. Unawain ang iyong audience at iangkop ang iyong mensahe sa kung ano ang mahalaga sa kanila. Pagmasterin ang panghihikayat at ang iyong boses ay palaging maririnig. Ang panahon ng AI ay parang isang marathon, ang patuloy na pag-aaral ang iyong gasolina. Mabilis umuunlad ang teknolohiya, kaya kailangan mo ring sumabay ang iyong mga kasanayan. Gawing ugali ang pagiging mausisa, magbasa, makinig, kumuha ng mga kurso, at makipag-usap sa mga eksperto. Habang mas marami kang natututunan, mas madali para sa iyo na matuto ng mga bagong bagay. Hanapin ang mga bagay na nakaka-excite sa iyo at pag-aralan ito ng mabuti. Dapat masaya ang pag-aaral. Sa panahon ng AI, ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka ay ang kakayahang umangkop at lumago. Unahin ang pag-aaral at lagi kang mangunguna. Huwag tumigil sa pagtuklas. Ayan na, ang mga mahahalagang kasanayan para sa panahon ng AI. Ang AI ay isang kagamitan, ngunit nasa atin kung paano natin ito gagamitin para sa kabutihan. Ituon ang pansin sa kung ano ang nagpapakatao sa atin, pagiging madaling makibagay, critical na pag-iisip, pagkamalikhain, pakikipagtulungan, empatiya, panghihikayat, at habang buhay na pag-aaral. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa atin na humubog ng isang kinabukasan kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbi sa sangkatauhan. Manatiling mausisa, manatiling critical, at higit sa lahat, panatilihing makatao.